lang sila kambal. Magkadugtong ang kanilang mga ulo, sina Clea at Maurice, na katulad din ng ibang mga batang normal. Lumalaban sa sayawan. Gaano man kahirap ang mga dance challenge ngayon online, minamanilang yan ng kambal na sina Clea at Maurice. Hataw kung hataw, kahit pa ang kanilang mga ulo magkadikit. Ipinanganak kasi silang conjoined twins. Ang kambal, kilala rito sa Lubang sa Occidental Mindoro, bunso ng mag-asawang Maricel at Leo. Ang madalas daw nauunang magising sa dalawa, si Clea. Pero bago siya makalabas ng kwarto, kailangan niya munang hintayin na magising ang kanyang kakambal. Kapag gising na po yung kakambal niya, bumababa na po sila sa kama, tapos almusal na po. Gusto na kumain tungkol na sa atin. Ito, mabagal eh. Bakit sila pinakain sa akin eh? Dapat dami. Marami gano'n? Oh. Laki na, hindi mo masusubulan. 5 taon na ngayon ang kambal, si Clea, maboka. May pagkamahiyain naman si Maurice. Bugnutin din ito. Dahil magkaibang magkaiba ang ugali ng dalawa, hindi raw maiwasan na ang kanilang kulitan madalas na nauuwi sa bangayan. Pagka gusto niya mag-CR, ayaw naman ng isa, doon na sila mag-umpisang mag-away. At ang madalas na ugat daw ng kanilang pag-aaway, cellphone. Kasi isa lang talaga yung cellphone namin. Hindi ako kasama. Kinakausap ko naman po sila ng mahinahon. Hindi nyo kailangang mag-away dahil sa ganitong bagay. Kailangan lagi kayong magkasundo kasi magkadikit kayo. Pero kung meron mang pinagkakasunduan ng dalawa, yan ay ang pagsasayaw. Kapapanood po nila ng TikTok, lahat halos ng sayaw ng step alam po nila. Mahilig po kami sumayaw. Yun po yung nagbibigay ng positibong pananaw sa kanilang buhay. Sa kabila ng takot na baka mabuli ang kanilang mga anak, nagdesisyon ang mag-asawa na i-enroll sa regular school ang kambal. Si Maricel ang nakatoka na maghatid sa kanila. Kinder na ngayon sina Clea at Maurice na nag-e-enjoy sa kanilang pag-aaral. Na-expect ko nga po na baka mag-iyak sila doon dahil hindi po sila sanay sa tao. Nakakagulat na hindi po sila nag-iyak. Pero dahil pirming nakatagilid ang tingin ni Maurice, hirap niyang mabasa ang nasa blackboard. Si Clean po, madali po siyang makaintindi. Once na sabi ko po sa kanya yung instruction, kung ano po yung gagawin, nagagawa naman po agad niya. Si Maurice Ann po ang medyo kailangan po talaga ng tututukan siya. Si Teacher Vanessa, todo alalay sa kambal, lalo na kung meron silang writing exercise. Hindi sila pwedeng magsulat ng sabay. Pag nagsulat yung isa, yung ulo ng isa, susunod. Masaya. Kasi palagi ako ninanalo ng mga classmates. Yan, ito. Pagka-uwi, assignment agad ang kanilang inatupag. Inuuna ko po muna yung si Clea kasi mas mabilis siyang makakope up doon sa assignment nila. Unlike po doon sa isang kambal na medyo mahirap pong i-guide kaya mas mahaba yung oras na ginugugol namin.
At saka palang pinayagan sina Maurice at Clea na makapaglaro sa labas. Puro sugat na nga po yung paa nila kasi po, minsan hindi natitimbang yung sarili nila na hindi nakikita ng isang kambal yung dinadaanan. Ang isa sa madalas na panoorin ng kambal, mga separation surgery video ng mga conjoined twin tulad nila. Parang na-inspire sila na, Mama, gusto ko rin maging doktor kasi natutulungan nila yung mga batang may sakit na kagaya namin. Maaasahan din daw sa mga gawaing bahay ang kambal. Nagbo-volunteer sila na sila na daw ang maghuhugas ng plato, tutulungan daw nila ako maglaba. Kaya lang po, sabi ko nga sa kanila, ayokong mapapagod kayo kasi bata pa kayo, hindi nyo pa responsibilidad na tulungan ako. Tapos sabi nila, paglaki namin, Mama, tutulungan ka namin. Nasa lahi raw talaga ni na Leo ang kambal, pero tanging sina Clea at Maurice lang ang ipinanganak na may craniopagus. Ang tawag sa kondisyon ng mga kambal na magkadikit ang ulo. Hinala ni Maricel, may kinalaman ito sa nangyari sa kanyang aksidente sa trabaho nung siya'y buntis. Nahulog po kasi ako sa hagdan kasi medyo madulas po doon, nakabota kami. Siguro sa sobrang puyat kasi panggabi po ako noon, hindi ko na po napansin yung dinadaanan ko. Wala pong kinalaman yung pagkadulas ni mother sa pagkakaroon ng conjoined twin. Dahil sa kanilang kondisyon, sina Clea at Maurice lumaking sakitin. Madalas po silang ma-ospital dahil sa pneumonia. Mahina po talaga yung baga, yung isang kambal, si Maurice. Tapos yung struggle po namin doon, pagbabantay. Kasi may na po kasi siya may trabaho. Bali nung unang akala namin, di sila matututong maglakad. Kasi nung habang pinagmamasdan namin sila nung maliit pa, di sila actually gumagapang na nakatadapa. Minsan na rin daw dinala sa espesyalista ng mag-asawa sina Clea at Maurice para malaman kung meron pang pag-asang mapaghiwalay ang mga ito. Meron silang malaking ugat sa ulo na magkadikit. Ang sabi po sa amin ng doktor, mga 5 to 6 years old po bago po operahan. Idadialysis po muna bago operahan, tas after a year po, ire-ready na daw po yung kidney transplant. Sakto sana, lalo't mag-aanim na taong gulang na ang kambal. Ang problema, hirap sila ngayon sa pera. Bukod sa pag-aalala sa komplikado at delikadong operasyon. Natatakot po kami na baka hindi magtagumpay yung surgery. Hindi po namin kakayanin pag nawala po sila sa amin. Yung chance ng separation, depende. Maswerte sila kung ang joining nila is yung hanggang buto lang. Meron tayong mga artificial bone eh. Ang magiging problem mo pag nagsa-separate ka tapos brain matter. Yung alam yung expectations, kung ano magiging resulta or magiging defect kung sakaling pilitin natin na i-separate. Ipakita nila sa mga bata na mahal sila. Bigyan sila ng tapang at nutritional na pagkain para pag naoperahan sila, meron silang resistance. At tulungan ng mga bata na mag-express. Yan ang unang hakbang para matutulungan natin sila na maisabi nila sa atin ang kanilang nararamdaman, be it physically or emotionally. Palagi po namin silang hinahag, kinikis. Binatanda po ng pagmamahal namin sa kanila. Tuwing kinikis namin sila, sobrang saya na nila. Love you, Mama. Love you, Papa. Ganun po. Kaya nga po sana, hanggat maaga po maperahan sila para hindi na po dumating sa punto na may magkasakit na isa sa kanila. Damay din po yung isa kasi nga po magkadikit sila. Nitong Biyernes, sina Clea at Maurice ipinakonsulta ng aming team sa doktor. Last April, nung first na nakita ko sila, dalawa sila, meron silang urinary tract infection. Ngayon, parang mas mataba sila nung last na nakita ko. Hindi pa normal, hindi pa clear yung mga breath sounds nila kasi galing sila sa respiratory infection. Wala talagang ultrasound doon sa mga health centers. Matagal na namin ina-advocate na sana merong tayong programa sa gobyerno na kayang makita through ultrasound by mga 7 or 8 months sa loob ng tiyan kung may mga anomaly. Samantala, bilang regalo sa kambal, binigyan sila ng lokal na pamahalaan ng lubang ng mga gamit sa eskwela at financial aid. Naghandog din ang aming programa ng karagdagang supplies para sa sari-sari store ni na Maricel at Leo para makatulong din sa pang-araw-araw nilang mga gastos. Thank you very much po. Maraming salamat. At para hindi na mag-away pa ang kambal, binigyan din namin sila ng cellphone.
lubos po ako nagpapasalamat sa lahat po ng inyong pinagkaloob na tulong para sa aming pamilya. Salamat po. Salamat po. Sana po matulungan kami na maoperahan ang aming kambal. Sa mga nanonood po ngayon, kumakatok po kami sa inyong mabubuting puso na sana po matulungan niyo po kami na mapaghiwalay po yung aming kambal. Sa ngayon po wala po kami sapat na kakayahan na matugunan yung pangangailangan nila lalo na po sa operasyon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.